Is there any way to know what it thinks about me and about us? I really want to know. Gusto ko na magkaroon ng normal na buhay may asawa. Yung nagkakaintindihan kami at pareho ng hangarin. At iyon ay ang magkaroon ng buong pamilya. Yung palalakihin namin ang aming mga anak na puno ng pagmamahal. Pwede bang ganoon? Pwede bang ako na lang? Nag-aalaba siya na naman ako. Ang pagkakaiba nga lang ay hindi ulit. Dahil hindi naman naging kami. Pwede bang ako na lang? Ako na lang at hindi si Sandra? O kaya hindi ba pwedeng kalimutan niya na ito? Isabel! Ang tawag ng aking supervisor na si Minda. Nagsimula na ako magtrabaho bilang assistant secretary at ngayon ang simula ng ikalawang linggo ko sa opisina. Okay naman sana kasi madalas kong makita si Albert. Ang hindi okay ay ang babaeng ito na mukhang insecure sa kagandahan at alindog ko. Yes, ma'am? Ang sabi ko naman. Siyempre ayoko mapagalitan nito tapos makarating sa asawa ko at nakakahiya naman. Baka isipin pa nito na kabago-bago ko pa lang akala mo kung sino akong umasta porket asawa ko siya. Tapos na ang pinapagawa ko? Ang tanong nito tapos kinuha ko ang ginagawa kong schedule ni Albert. Isa pang nagustuhan ko sa aking trabaho ay nalalaman ko kung sinong pupuntahan niya at kung saan. Pati na rin ang oras ng simula at tapos nito. Inabot ko sa kanya ang folder at marahan naman niya iyong pinasadahan ng tingin. Subukan niya maghanap ng mali sa ginawa ko. Ay talagang ewan ko na lang. Okay, sabi niya at nakahinga naman ako na maluwag. Hindi mo na nga pala kailangang umattend sa meeting mamaya with Sir Bert. Stay here and answer calls instead. Sabi pa niya bago tuluyang umalis at bumalik sa kanyang table. Sa pagkakaalam ko ay dapat lahat kami nandoon. So bakit ko kailangan maiwan? Since siya ang direct supervisor ko, ay tama lang sundin ko ang nais niya kaya naman hindi na ako sumagot pa at bumalik na lang ako sa aking trabaho. Dumating ang oras ng meeting at nagpakabisi na lang ako dahil talaga namang napakarami palang mga kailangang gawin ni Albert. Gusto ko na maging mas organized ang schedule niya kaya naman naisipan kong gumawa ng application para doon. Yung tipong pang sa kanya lang bilang isang IT graduate. Aba, wag niya akong ismolin. Dahil hindi sa pagmamayabang ay may utak naman ako. Nagsialisa na mga kasamahan ko para sa meeting habang ako naman ay patuloy sa paggawa ng aking trabaho. May mga nag-request ng recommendation letter at ilan lamang ang inapprove ni Albert at hindi ko rin alam kung bakit. Teka, hindi kaya tinanggal ito ng asawa ko? Baka yung mga hindi mabigyan ay gawan din ako na masama. Dahil sa naisip ko ay lumingalinga ako at baka nasa paligid lang pala ay wala pa akong kamalay-malay at nakahinga ko ng maluwag kasabay ng paghawak sa aking dibdib. May 15 minutes pa lang siguro ang nakakalipas na may kumatok sa aking table. Tumingala ako at nakita ang nakangiting gwapong lalaki. Kung ganito araw-araw ang mukhang makikita ko at hindi mukhang simangot ni Mang Minda at Albert, aba handa na ako mag-overtime kahit no pay. You're new here? Sabi nito na hindi inaalis ang pagkakangiti kaya naman ganoon din ang ginawa ko at nagpakilala. I didn't know that Bert hired a female assistant secretary. As far as I know, they were all males. Sabi nito actually, nagtataka din ako kung bakit samantalang babae naman ang secretary niya. And then natawa siya na kinataka ko naman na alam kong mabilis niyang napuna. I didn't mean anything. Minda hired all her assistants and I think that you are either special or extraordinary for her to sign your hiring. Maybe because I am a new graduate? Is there anything I can help with you? Ang tanong ko dahil hindi naman siguro siya pupunta dito para makipagkwentuhan sa akin, di ba? I came here to see Bert. Oh, he's in a meeting right now. Ang sagot ko naman at nalaman ko na siya pala si Andrew na kaibigan ng aking asawa tapos tinanong niya ang pangalan ko at nakita kong nanlaki ang mga mata niya nang sabihin ko ito. I think I know why you get hired. Ang sabi niya na kinataka ko na rin. May alam ba siya tungkol sa akin? Why are you here? You're supposed to be in the meeting. Sabi niya kaya naman sinabi ko kung ano sinabi sa akin ni Minda. At bakit niya nasabi na dapat ay kasama ako sa meeting? Hindi niya akong iwan at nagkwentuhan na lang kami. Sobrang nakakatuwa siya at nalaman ko na isa siyang ex-military at may security agency kasama ang dalawa niyang kaibigan at si Bert. Parang alam ko na kung saan galing ang mga tauhan niya sa mansyon. So, this is the reason why you didn't want to attend the meeting? Ang masaya naming pagkukwentuhan ay naputol ng tanong na iyon mula sa aking asawa na napakadilim ng mukha.
Kasunod nito ay si Minda na akala mo ay maamang tupa. Oh, there you are. I didn't bother going there since I know that you will be coming here to get her. Sabi ni Andrew. Wait, he knew? Since you know that already, dapat kinaladkad mo siya papunta sa meeting. Sagot naman ni Albert na hindi man lang umiti sa kaibigan. You know I will never do that. Carrying her will be the best option. Reply naman ni Andrew. Minda. Tawag ni Albert. Yes sir. Tugon naman ng secretary. Because you didn't make her come to the meeting, you are fired. Nanlaki ang mga mata ko. Sir! Ang nagulat na sabi ni Minda habang nakatingin lang si Andrew. Wait! Kasalanan ko po. Sambit ko. Then shall I fire you instead? He asked. I'm not going to give you any recommendation, so you won't be able to get another job. It's fine. I can work for myself. Sagot ko naman. Ang laki na kinikita ko sa paggawa ng content. Kaya lang, nakakaburo din naman ang nasa loob lang ng bahay kaya naman ginusto ko magtrabaho. You're saving her? He asked. No, I am saving myself. Baka hindi na ako mabuhay sa susunod. Nasabi ko nang wala sa isip. Mukhang may tama din itong si Minda sa kanya. Get to the meeting now. Sabi nito sabay talikod. Napatingin naman ako kay Andrew at nakita ko siya nag-thumbs up sa akin. At nakangiti pa na tila ba hindi apektado sa galit ni Albert. Buti pa siya samantalang ako hindi ko malaman ang gagawin kapag galit na siya. Aminin ko man o hindi talagang umiikot ang puwet ko dahil sa takot na baka masakal na naman ako. Naturingan pa naman akong asawa niya. Hindi ko namamalaya na binalot na ako ng lungkot at ngayon ay nakatingin na sa akin na nakakunot ang noo ni Albert habang naglalakad kami papunta sa meeting room. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad at aray! Ang nasabi ko nang bigla na lang akong bumangga sa kanyang likod. Watch where you are going. Sabi pa nito bago tuluyang pumasok sa meeting room na kung saan ay naghihintay pala ang iba. Papunta na ako sa bakanteng upuan na medyo dulo ng paupuin ako ni Andrew sa upuan sa kanan ni Albert tapos umupo siya sa kaliwa. Nagtatakang tingin ang pinukol sa akin ng iwa ko pang katrabaho pero hindi ko nalang pinansin at nagpatay mali siya na lang ako kahit napakiramdam ko ay nagsisimula na silang pagchismisan ako. Andrew will be checking our database system with Isabel. Sabi ni Albert. So kaya pala kailangan ako ngayon dito sa meeting dahil related sa course ko ang pag-uusapan. Napatingin ako kay Minda dahil alam kong alam niya ang agenda ng meeting. Alam ko din na alam niya kung anong tinapos ko. Bakit hindi niya ako pinattend? Naguguluhan man ay mas pinili kong makinig na lang at ibigay ang aking atensyon sa gwapo kong asawa na patuloy na nagpapaliwanag ng mga gusto niya mangyari. Si Andrew ay nakikinig lang din, ngunit manakanakang pinatigil si Albert para sabihin ang kanyang palagay o opinyon. Tama ba, Isabel? Ang tanong pa ng lalaki. Buti na lamang at nakikinig talaga ako kaya naman may maiisagot ako. Masyadong malawak ang gusto niyang i-upgrade, sir. Muntik ko na mabanggit ang Albert, magagawa natin lahat yun, but make sure na magkaroon ng regular update and maintenance para hindi mag-crash ang system. Dagdag ko pa. Did you hear her? Tanong nito kay Andrew. Well, if she's going to be with me, then I have no problem with that. Sagot naman nito nang nakangiti na tila nangaasar kay Albert. Why does she need to be with you? Ang tanong naman nito na nakataas pang isang kilay na akala may babaeng nagtataray. Of course, we're going to become a team. On this along with the other IT specialist. Reply naman ng kaibigan. Just ask for her when necessary. She doesn't need to stay there all the time. Sabi naman ni Albert with finality. Ang haba ng buhok ko dahil pakiramdam ko, pinag-aagawan nila ako. You look so happy. Do you want to stay with Andrew? Ang baling na tanong sa akin ng aking asawa. Siguro ngiting-ngiti ako at baka sa mukha ko. Ang saya habang napakaseryoso na mukha niya at maling sagot ko'y tiyak na may kalalagyan ako. No, I think he could just call me for me when necessary. Sagot ko naman tapos tumawa na malakas si Andrew kaya naman pinandilatan ko siya ng mata. Ngayon ay sigurado na ako na alam niya mag-asawa kami dahil sa mga panunuksot pang-aasar nito na hindi ko lang sure kung hindi nararamdaman ng iba pang kasama namin sa meeting na yun. Natapos ang aming meeting at nagtuloy-tuloy ang aking pagtatrabaho. Sa hapon ay sabay kaming umuwi ni Albert
kahit na ayoko. Nag-aalala ko na baka may makakita sa amin, kaya naman sobrang ingat ko dahil ayaw niyang pumayag na mag-isa lang ako. It's either sasabay ako sa kanya o ipagdadrive ni Daniel, which is lalong hindi ko gusto. San ka ba naman nakakita ng assistant secretary na may driver? Huwag nang isama ang sasakyang gagamitin namin na alam kong hindi afford ng sahod ng isang taong nasa posisyon ko. Baka isipin pa ng mga katrabaho ko na may sugar daddy ako na hindi naman nalalayo sa amin ni Albert. Ang pagkakaiba nga lang ay hindi naman ako nanghihingi sa kanya ng kahit na ano. Ni wala pa nga siyang nabigay sa akin maliban doon sa damit na pinamili ko sa Batangas at ang singsing ko na hindi ko sinusuot sa opisina pero nakalagay naman sa necklace ko. Speaking of singsing, alam kong dapat ay nakasuot yun lagi sa aking daliri pero nag-aalala ako na baka hindi ako makapagsinungaling kapag may nagtanong sa akin about doon. Hindi na rin siguro mapapansin ni Albert yun since hindi naman kami madalas magkita. During lunch ay kumakain ako mag-isa na sa simula pa lang ay pinaalam ko na sa kanya dahil baka mamaya bigla niya akong ipatawag para kumain na ayaw kong mangyari. Araw-araw ay sabay din kaming pumapasok. Pag nakita kami ng ibang empleyado na magkasabay sa elevator ay baliwala lang dahil nasa ibabang bahagi ng building ang parking na allocated para lang sa kanya. Kaya hindi lang ako ang maaaring niya makasabay kapag paakyat na kami sa mismong opisina. Nasa elevator ako papunta sana sa IT department. Napuno ang loob at napunta ako sa sulok na bahagi at malamang sa malamang ay walang nakakapansin sa akin doon. Alam mo ba, yung bagong assistant secretary, ang lakas ng loob na sumabay sa elevator with Sir Bert, sabi ng isang babaeng empleyado. Bakit? May masababa kung makasabay ko siya sa elevator kahit pa hindi ko siya asawa. Talaga? Sagot naman ng isa. Hindi siguro siya nasabihan ni Maminda na para lang kay Sir ang elevator na yun. Dagdag pa nito. Putik na yan. Hindi man lang sinabi sa akin ng damuho na yun na ganun pala. Kaya pala hindi nag-i-stop ang buwisit na elevator na yun. Lagi na lang ako nagtataka kung bakit wala kaming nakakasabay na ibang empleyado. At ang tingin naman ng mga kasama ko sa same floor, parang wala lang naman sa aking thinking. Natural lang na magkasabay kami doon since iisang floor naman na pupuntahan namin at iisa rin ang start ng time para magtrabaho. Humanda lang sa akin ng isang yun mamaya kahit na hindi ko naman alam kung may magagawa ako. Tumunog at huminto ang elevator sa floor ng IT department kaya naman nag-excuse ako para makadaan. Alam kong nanlaki ang mga mata ng mga babae nag-uusap. Walang anuman yun sa akin. Ganon talaga ang buhay. Nachichismis ka nang wala sa oras. Napaisip tuloy ako. Ano pa kayang chismis ang kumakala tungkol sa akin? Albert POV. After ng insidenteng yun, ay sinabi ko sa sarili ko na hindi ko nahayaang mawala siya sa paningin ko. Kaya naman lagi ako maagang umuwi upang masiguro na safe siya. Mabuti na lamang at maasahan ko si Vincent. Kaya naman nang sabihin sa akin ni Isabel na gusto niya magtrabaho ay naisip ko agad na ipasok siya sa kumpanya kung saan maaari ko siya makita ng mga oras. I guess she's pissed when I asked her about the kind of job that she wanted to apply for or if there's something she's good at since she just graduated. A go-go dancer. If I had not been into a place where such a word was used, I wouldn't get any idea about it. Alam kong hindi siya seryoso doon, pero sinubukan ko pa rin sakyan at baka sakali maging magaan ang pag-uusap namin. Dahil siguro bata pa, hindi ko makominsan ang mood niya. Hindi ko din alam kung nasasakyan niya din ang mood ko, pero kapag nasasabi niya unintentionally about our age gap, medyo kinakabahan ako. Niisip ko na maghahanap siya ng iba na kasing edad niya, yung makakaintindi sa kanya at sa mga bagay na ginagawa niya at gusto niyang gawin. Madalas na sinasabi sa akin ni Vincent na nagseselos ako at tinatanong kung mahal ko ba daw talaga ang aking asawa. I never fell in love before or get infatuated with anyone so I don't know if that's what I feel for her. Ang alam ko lang ay magana loob ko sa kanya at gusto ko siya dahil sa naging pag-uusap namin 11 years ago. Maganda at sexy siya at hindi ako bulag para hindi makita yun. Kaya nga siyang pinili ko maging asawa dahil sa mga nabanggit ko. She wanted to work at Glenda's company. But I will never ever let that happen. Her safety is my top priority. When I tried to fire Minda and she objected, I thought that she was just crazy. But when she reminded me of the threat in her life,
I couldn't say anything. I had to make her bump into me so she would go back to her senses na mapansin kong parang nawala siya sa kanyang sarili habang naglalakad kami papuntang meeting room na naging dahilan ng pagkakunot ng aking noo. Our sex life is really good and that way she called me Ali brings me so much joy. That endearment was unexpected and I wanted her to call me that way. Kaya naman sinabihan ko siya na pwede niya akong tawagin na kahit na ano maliban sa Bert o Albert. Hindi ko pa rin makalimutan ang itsura niya na malaman niyang ako at hindi si Dad ang asawa niya. Kitang-kita ko sa mukha niya na mas gusto niyang ang aking ama kaysa sa akin na mas bata. Nakakaloko talaga ang babaeng yun dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin narinig ni minsan na tinawag niya akong Ali maliban na lang kapag nasa kama kami. No, hindi niya ako tinatawag na simula na sabihan ko siya noon. Hindi ko talaga siya maintindihan. Ganun na ba ang mga younger generations? I remember when I was her age. I was already very responsible. I helped Dad with the company and the organization, but her? I'm gonna go crazy because of her. You're thinking about her? Andrew asked and I saw Vincent laughing. You better stop what you're doing. I told him and looked at Vincent. And you? Stop laughing. I'm not doing anything. Ang sagot niya na akala mo ay totoo. Stop teasing her or me. I am not. I was just making casual conversation. Sabi niya, you know what the problem with you? Tanong niya, tiningnan ko lang siya. You're old and acting like one. What's wrong with me acting with my age? Tanong ko naman. Vincent? Dagdag ko pa sabay tingin sa aking assistant. Nothing but not when it comes to your wife. Sagot naman ito. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na kailangan mo makipagsabayan. At sakyan ang takbo ng pag-iisip ni Isabel. Dagdag pa niya. And you know what? Sabi ni Andrew, he should be thankful because his wife is mature enough to understand him. Wait, she's matured? In what way? You didn't know her. Lalo na kapag nag-uusap kami. Sabi ko naman, para sa kanila ay napakaswerte ko sa asawa kong isip bata na puro laro lang sa kanyang cellphone ang ginagawa maghapon. Ayoko namang sitahin siya kahit na gustong gusto ko nang gawin iyon. Kung hindi lamang naiisip ko magagalit na naman siya sa akin. Yes, I admit. When I watched how she played the game, I was amazed. When she told her friends that they needed to do looking serious, she looked different. She plays and get mad at me when she has gone AFK. I mean, what's there to be angry about? It's just a game, right? And what content is she talking about? What is she playing? Andrew asked curiously. All I heard was double kill, triple kill. Although it sounded good because I heard her friends saying something about perfect content. I still don't know what it's all about. Maybe it's Mobile Legend. Vincent said, she must be earning a lot if she is serious whenever she plays. As far as I know, content creators have their own followers and become influencer. If she really popular and earns a lot, you can get her as your product ambassador or model. Andrew replied, you see, you are too old for her. You don't even know how youth spend their time and how they could earn just by using their cell phones. He added, I'm not going to let her get exposed on TV or any social media. If she was doing that, I have to tell her to stop whatever she was doing, I said. Then, she will only get mad at you. Remember when she was ready to get fired because she had work she can rely on? That may be what she meant. Andrew replied, should I take that down so she won't be able to rely on herself and only depend on me? I asked, and two idiots laughed. What's funny? I started to get annoyed with this too. She'll get mad at you even more. You are trying to take away something special for her. That's not how you treat your wife. Vincent exclaimed, I never thought that you would be having this kind of problem. If you had not chosen her to be your wife and just got a random girl, I'm sure that you wouldn't be acting this way. You will only let her do whatever she wants to do and wouldn't care less no matter what happened to her either. Am I greedy? I wanted to have someone I can look at when I am eating and sleep soundly at night. I don't know if I will be able to have those if it's not Isabel. Are you falling for her? Andrew asked and I signed. Sa totoo lang,
Hindi ko na din alam. Masyado na siyang mahalaga sa akin ngayon at mas lalong hindi ko na alam ang kaya kong gawin when it comes to her. I admit at first, I choose her dahil gusto ko lang na kahit papano ay gusto kong kasama ko sa aking pagtanda. Hindi na ako umaasa ng pagsasama na kagaya ng sa mom and dad ko since alam ko na mahirap makatagpo ng babaeng kagaya ng aking ina na sobrang submissive. At si Isabel ay sobrang kabaligtaran niya. You did? Ang tanong niya ulit nang hindi ako makasagot sa kanya. Wow, that's good. I mean, she's perfect for you. You are stiff and she is outgoing. You complement each other, sabi ni Andrew. Perfect you say? I'm sure that she was thinking that I am old and boring. I said annoyed. It's because you are. Be thankful that she's not saying that to your face. Vincent said and the two laughed again. Why don't you go to work already? Ang pangil kong sabi sa kanila. Nakakainis dahil hindi na sila nakakatulong. Dumadagdag pa ang sinasabi nila sa isipin ko tungkol sa aking asawa. Are you two okay with the pills thing? Tanong ni Vincent. We haven't talked about that yet. Pagkatapos na nangyari sa kanya, hindi ko na siya nagawang tanungin pa about doon. So okay na sa iyo even she takes pills? Tanong ni Vincent. Of course not. I exclaimed. I just didn't want to pressure her just yet. Dagdag ko pa. At least, he's considerate now, right? Tanong nito kay Andrew na ngayon ay patango-tango. She's still young and definitely needs time for herself. After what she had been through growing up, let her enjoy her life for the time being. Sabi pa niya, what do you think I'm doing now? I asked. All right, you don't have to get angry. Vincent said, I'll go and check if everything was fine with Minda. Sabi na lang nito at iniwan na kami ni Andrew. Don't stress yourself either. I think Isabel likes you too. She's just scared of you. Sabi niya nang kami na lang dalawa na ikinataka. Why would she get scared of me? I don't know. You must have done something. Ang sagot niya. At doon ko lang napag-isip na maaaring ang natakot ko siya lalo na malaman kong nagtitake siya ng pills. Napasandal ako dahil sa realization ko na yun. I'm such an idiot. And the fact that I called Sandra's name in my sleep and she hears it right? It was understandable if she would hate me. I had a feeling that you already know what you've done, so I'm sure that you will know what to do in the future, he added before he got up. I need to go back to my office. I have a meeting with a client, he said before he tapped my shoulder and left my office. Nanatili ako sa aking opisina habang iniisip kong mabuti ang aming mga napag-usapan. Maaaring malayo nga ang aking asawa sa aking ina, ngunit masasabi ko na may katangian si Isabel na talaga pang kanya lang, kagaya na lang ng pagiging pasensyosa nito. Alam ko kung ano-ano mga ginagawa sa kanya ng kanyang stepmother and sister, pero pinagpapasensyahan niya lang ang mga ito since hindi naman siya nito sinasaktan. Pero napansin ko din na hindi din naman siya papayag na masaktan ng iba, kagaya na lang ng ginawa sa kanya ni Anastasia. Sobrang tapang niya at talagang hinahangaan ko kung paano niya pinakita sa babaeng yun na hindi siya nito kayang paiyakin o saktan. Physically yes, especially when she was tied to a pole. But she never made her beg or ask her to stop. May 2 buwan na nagtatrabaho si Isabel at alam ko din na pinagpapasensyahan niya si Minda, ang aking sekretary na noong una wala akong pakialam sa mga walang kabagay-bagay na pagsusungit nito sa ibang mga katrabaho since nagagawa niya ng tama ang lahat ng pinapagawa ko sa kanya. Pero dahil under niya si Isabel, ay kailangan ko ng putulin ng kanyang sungay na lalong humahaba sa paglipas ng mga araw. Madalas din sabihin sa akin ni Vincent na malamang ay mauubos ni Minda ang pasensya ng asawa ko at baka mag-resign na lang. Isa pa sa ikinakakainis ko, bakit ayaw niya malaman sa opisina na mag-asawa kami. Noong unang araw ay sinita ko siya kung bakit hindi niya suot ang kanyang singsing. Sabi naman niya ay nasa kwintas naman daw niya. Ayaw niya daw kasi na malaman ng mga kasama niya lalo na ni Minda na asawa ko siya. At baka daw mailang ito sa kanila at ma-restrict ang mga kilos ng mga ito sa pag-alaalang baka isumbong niya sila sa akin.
Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya intindihin ang mga yun, pero hinayaan ko na lang siya. Sabay naman kaming pumapasok at umuwi kaya naman ayos na sa akin. Basta mahalaga ay nababantayan ko siya. Si Vincent ang nagsadya sa akin na gawin siyang assistant timinda. Ang problema nga lang ay si Minda mismo. Gusto ko sanang i-assign siya sa posisyong lagi ko siya makakasama. Kaya lang baka ayaw naman niya ng ganoon. Since itinatago nga niya sa iba ang aming relasyon, kung naiba-iba lang siya ay malamang na ipinagsigawan na nila na ako ang asawa nila. Hindi din kami magkasabay sa pagkain dahil ayaw niya. Seriously, hindi ko alam kung bakit ko iniisip ang mga bagay na ito. Sino ba siya? Tumayo na ako sa aking upuan upang pumunta sa aking appointment at nagtataka ako kung bakit hindi pa ako tinatawag ni Vincent. Paglabas ko ng opisina ay nagkakaingay na boses ng mga babae naririnig ko na talaga namang nagpairita sa akin at nagmumula sa lugar kung nasaan ang secretary's office. Nagpunta ako doon at saktong pagdating ko ay nakita ko ng sinampal ng hindi ko inaasahan na babae, si Isabel. Anong kaguluhan ito? Ang tanong ko kahit gusto ko nang saktan ng babae ngayon ko lang ulit nakita pagkalipas ng 1 taon. Birth baby? Ang sabi nito pero hindi ko siya pinansin dahil tiningnan ko agad si Isabel na ngayon ay nakatingin sa akin. Na kung nakamamatay lang ay sigurong tumimbuwang na ako. Isabel POV. 2 buwan na magsimula ako magtrabaho sa kumpanya ni Albert at sa buong panahong iyon ay talagang sobrang ginawa kong pagpapasensya kay Minda. Maigi pa yata na hinayaan ko na lang na masisante siya. Di sana, hindi ko siya kailangang intindihin araw-araw. Talagang sirang-sira ang araw ko kapag nagsimula na siyang umastang may-ari. Nakala mo'y utang na loob lahat ni Albert kung gawin man niya na maayos ang kanyang trabaho samantalang paniutos lang naman niya sa amin. Madaming masigit na masipag kaysa sa kanya pero mga tahimik lamang ang mga ito. Naalala ko tuloy ang sinabi ng magaling kong asawa na pawang mga reliable at competent ang kanyang mga empleyado. Nakakainis talaga ang bruhang yun. Isabel! Tawag sa akin ng isa kong kasamahang si Deo. Isa din siya sa 4 na assistant ni Minda na madalas pagawain ito ng mga bagay na hindi naman niya sakop. Nasa pantry kami kung saan pwede kami kumain ng kahit na anong available foods na nandoon. May gagawin ka ba this weekend? Ang tanong nito. Mukhang may tama pa yata sa akin ang lokong to ah. Hindi maaari dahil alam ko naman na hindi ako papayagang umalis ni Albert. Well, kahit naman siguro sinong asawa ay hindi papayag. Medyo, I am meeting my friends on weekends. Why? May pagagawa ka ba? Ang tanong ko na lang. Baka naman nag-overthink ako at nag-feeling maganda tapos iba naman pala ang gusto niyang sabihin. Ganun ba? Ang sabi niya tinunguan ko naman siya ng ngiti. Gusto sana kitang yayain manood ng sine. Sabi pa nito na kakamot-kamot ng batok. Bawal magligawan dito. Nagulat kami pareho nang marinig si Vincent. Hindi naman po Sir Vincent. Sabi naman ni Deo. And what do you think you're doing by asking Isabel out? Ang istriktong tanong nito na nagmana yata kay Albert. It was a groupie. Sabi ko na lang. And hindi naman ako pumayag since magmimit kami ng mga friends ko. Dagdag ko pa dahil siguradong makakarating ito sa asawa ko. Let's go, Deo. Ang sabi ko nang nakangiti para naman hindi siya mailang. Iniwan na namin si Vincent at dadaan na namin ang office ni Albert na sakto namang may babaeng papasok dapat. Ngunit pinigilan ko. Excuse me? No one is allowed to get in without sir's permission. Ang sabi ko, I am his girlfriend so I don't need his permission. I can come in and out of his office anytime I want. Sabi nito, nakakagigil ha? Kung girlfriend siya, ako naman ang asawa. Nganinganing sabihin ko ito sa pagmamukha niya, kaya lamang nag-aalala ako na baka ikagalit ni Albert yun. I'm sorry miss, you are really not allowed to get in. If you want, I will call. Sabi ko naman pero hindi niya ako pinatapos. Bala ko sanang balikan si Vincent para ipaalam sa kanya. I don't care who you are going to call. I already told you that I am his girlfriend. And where is Minda by the way? She is in our office. Sabi naman ni Deo. Mukhang kilala niya ang babaeng ito dahil mabilis ang ginawa niyang pagsaklolo sa akin na tila ba nag-aalala ito na mapagilitan ako. Tapos ay hinila ako ng babae sa opisina namin at nagsimula na siyang pagalitan ng lahat lalo na si Minda. Hindi ko akalain na sa tinaray-taray nito'y titiklop lang ito sa babaeng ito. Girlfriend siya ni Sir Bert and doesn't need permission whether you inform him or not.
Sabi naman sa akin ng bruhang si Minda na galit na galit. Hindi siya girlfriend at kung sakali man ay wala akong pakialam. Basta ang sabi ni Sir Vincent ay bawal pumasok ang kahit na sino. Sabi ko naman na naging dahilan para makatikim ako ng sampal sa babae. Napatigil naman ang lahat tapos narinig ko na tinawag ni Vincent ang babae. Sandra! Ang hitad pala na itong tinatawag ng damuhong matanda at gurang kong asawa. Dahil doon ay hindi ko napigilan na gantihan din siya ng sampal. Alam kong nagulat lalo ang lahat dahil sa ginawa ko dahil ang isip nga nila girlfriend ito ni Albert. Ano naman pakialam ko asawa ako. Nagulat din ang bruha pero nakabawi ito at sinampal akong ulit. Gaganti sana ako ulit pero dumating na ang damuho kong asawa. Bert baby? Sabi ng hitad na Sandra. Baby? Hindi ba't iyon din ang tawag niya sa akin? Damuho talagang gurang na to. Hindi ko tuloy napigilang titigan siya ng talagang napakasama. Yung tipong pwede niyang ikamatay kung naging posible yun. At alam kong nakita niya yun dahil nagtama pa ang aming mga mata. I'm asking anong kaguluhan ito? Ang tanong niya ulit. Well sir, sabi ni Vincent na agad namang pinatigil ng hitad. It's her fault. She slapped me, look. Sabi nito sabay pakita ng kanyang pisngi. Alam ko namang baka talaga mga daliri ko sa mukha niya. 100% sure ako na retokada. Ang tigas Nilakasan ko talaga para makasiguro akong mararamdaman at matatandaan niya ito. Did you? Is that how you are? Ang tanong nito. Talaga namang umikot na literal ang mga eyeballs ko dahil doon. Hindi man lang niya ako tinanong kung bakit ko ginawa yun. Sir, sabi ni Vincent. I'm not talking to you. I'm asking you, Isabel. Sabi niya. Yes, I did. Sabi ko, nang pabalang. Isabel? Ang tawag sa akin ni Deo na alam kong gusto niya lang akong awatin sa pagsasalita since boss nga namin nakaharap ko. Tapos nakita ko naningkit ang mata ni Albert dahil may kakampi ka ay malakas ang loob mong sumagot. Hindi ko kailangan ng kakampi dahil nabuhay na ako nang wala iyon at sanay na ako na wala yun. Minsan, kung sino pang inaasahan mo magiging kakampi, sila pa yung magpapahamak sa'yo. Ngayon magsama kayong dalawa. Sabi ko sabay turo sa kanya at sa babae tapos isang babaeng retokada mula ulo hanggang koko sa paa at ikaw nagurang ka. Tapos ay kinuha ko ang bag ko at akma akong aalis nang pigilan niya ako. Where do you think you're going? Sa malayo, sa mga gurang na hindi marunong magtanong bago mamintang. Sabi ko tapos diretso na ako sa elevator. Wala na akong pakialam kung ano man ang sabihin nila. You are fired if you ever enter that elevator. Narinig kong sabi niya. Tinakot niya pa ako. Sino ba may sabi na gusto ko magtrabaho sa kanya? Hindi ko naman ipagpipilitan ng sarili ko. Kaya naman humarap ako at nagsabi. Di sisantihin mo. Maghahanap ako ng ibang boss. Yung bata pa para mas innovative. Hindi yung niluma na ng panahon. Sabay pasok sa elevator. Manakot ka pa talaga ha? Kung palagi na lang ang babaeng yun sa opisina niya, di bali na lang nasisantihin niya ako dahil sigurado ako nagagawa na naman ang kung anong istorya yun against sa akin. At siya na naman ang kakampihan ng magaling kong asawa na head over heels sa kanya. Parang wala naman ako nakikitang dahilan para magpatuloy pa ng pagtatrabaho doon. Hindi ko naman alam kung saan ako pupunta pagkatapos. Ayoko namang umuwi dahil wala naman akong gagawin. Maaga pa kaya naman naisipan ko na lang na dumaan sa nanay ko. Kahit wala na siya sigurado ako na ako ang kakampihan niya dahil anak niya ako at alam niyang hindi ako marunong gumawa ng gulo. Hindi gaya ng aking asawa na mas pinaniwala ng babaeng yun, palibhasa mahal niya. Narating ko ang sementeryo at bago ako tuluyang pumunta sa puntod ng aking ina ay bumili muna ako ng bulaklak tapos peg ko ang magpaka-Korean kaya bumili na rin ako ng soju. Doon na lang ako iinom kagaya na madalas kong gawin kapag naiinis ako sa tatay ko na wala ng ibang kinampihan kundi ang pangit niyang asawa at anak. Ganon din naman ang nakakainis kong asawa na kinakampihan ng pangit niyang ex. Bakit ba mga lalaki mahilig sa peking kumikinang? Isang bagay lang ang pinagpasalamat ko sa tatay ko. At yun, ang binigyan niya ng maayos na libingan ang nanay ko kahit na ayaw pa na magaling niyang asawa. Nagsasara ang sementeryo ng 6 p.m. kaya tinodo ko ng oras ng pananatili ko doon. Madalas naman akong pumupunta dito lalo na nung nag-aaral pa ako. Pakiramdam ko kasi panatag ako sa kaalamang siya ang aking kakampi kahit na nga alam kong wala na siya. Isang bote ng soju at heto ako. Medyo hilo. Tumayo na ako at nagsimula ng lumakad palabas ng sementeryo. Uulan pa yata dahil kanina
Kulimlim ang panahon. Nakikirami yata sa akin ang langit. At least alam kong may nakakaunawa sa akin. Ano kayang sasakyan ko? Grab or commute na lang? Angkas na lang kaya? Kaya lang baka hindi ako isa ng driver kapag nakita niyang nakainom ako. Maglakad na lang kaya ako. Anong oras naman ako makakarating? Malalaman ko yan kapag sinubukan ko. Dahil nababalo na yata ako ayun. Nagsimula na ako maglakad. Napakalayo pa ng mahal na araw pero isipin ko na lang na nag-aalilakad ako. Manaka-naka akong nakakasalubong ng mga nakakainom din pero hindi ako nakaramdam ng takot. Bakit ganun? Wala na ba akong pakialam sa sarili ko? Dahil lang ba sa gurang kong asawa ay hahayaan ko maapektuhan ang sarili ko? Napaisip ako bigla kaya bigla akong tumigil sa paglalakad. Tapos naalala kong may pangako ako sa aking nanay. Naalagaan ko ang aking sarili. Kaya naman dali-dali ako naglakad papunta sa stop bus. Doon na lang ako magbubook ng Grab papunta sa isang hotel. Ang sosyal ko ha, pinagpaguran ko naman sa aking mga content ang gagastusin ko kaya go lang self. Prente na akong nasa living room ng hotel at nagpapahinga dahil sa hilo. Mamayang konti na lang ako o-order ng aking pagkain dahil mas gusto ko mahiga muna. Hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako at pagdilat ng mata ko'y bigla akong napaigtad sa aking kinahihigaan dahil nakita ko ang damuho kong asawa. What are you doing here? Ang tanong ko tapos pinalibot ko ang aking paningin sa buong kwarto. Nasa hotel pa rin naman ako so paano nakapasok ang isang ito dito? Talagang kapag mayaman, nagagawa ang kahit na anong gustuhin? San ka galing bago ka pumunta dito? Ang tanong niya imbes na sagutin niya ang tanong ko. Anak ng tokwa talaga oh. What are you doing and how did you get in here? Ang tanong ko ulit. Ano siya? Sinuswerte. Ako ang dapat na nagtatanong sa kanya tapos uunahan niya ako at dadaanin sa sindak. I told the owner that I am going to kill their daughter if they're not going to let me in here. Sabi niya, na kinatawa ko. Ang hilig mong manakot? Is that the only way you can get what you want? Ang tanong ko. You know that I can scare you with your life, so I could make you do as I say. So no. Scaring people is not the only thing I use to get what I want. Tiningnan ko siya na mabuti talagang nabwisit na rin ako sa sarili ko dahil ang printer-printer niyang nakaupo sa harapan ko. At gwapong-gwapo na naman ako sa kanya. Hindi ko alam na mahilig pala ako sa matanda. Kaya pala kahit na anong bala ko na magtapat sa schoolmate namin, nilagland ay hindi ko nagawa. Can't you just leave me alone? Ang tanong ko, para kasing hindi ako mananalo sa kanya at iisa lang ang kahahantungan ko. Ang magaya sa nanay ko na ayaw kong mangyari. Pinangako ko sa kanya na aalagaan ko ang sarili ko at hindi hahayaang maagrabyado. Pero heto ako ngayon. Nahuhulog ng tuluyan sa isang lalaki may mahal ng iba. We have our home. If you want me to live, you have to come with me. But if you want to stay here, I will let you while I stay. Sabi niya habang pag-alagala ang tingin niya sa kabuuan ko na kinataka ko naman. Tapos nalaki ang mga mata ko na maalala kong ang ginawa ko bago ako nahiga. Bigla akong bumangon at kumuha ng throw pillow at itinakip sa aking katawan. Tapos nakita ko siya nakangisi pagbalik ng tingin ko sa kanya. I thought it was already the time when you said that you are going to spread your legs for me willingly. Sabi niya kaya naman ibinato ko sa kanya isang throw pillow na hawak ko tapos hinanap ko ang aking damit na hinubad ko kanina bago ako nahiga dahil mainit sa pakiramdam kaya naka-underwear lang ako na sinamantala naman ang gurang kong asawa. Anong oras ka pa nandito? Ang tanong ko nang hindi ko makita ang aking mga damit. About 2 hours? Ang sabi niya na parang hindi sigurado. And you just watch me sleep? I asked angrily. What do you want me to do? You seem wasted so I had to let you rest and I like to watch the view. Sabi niya tapos tumayot lumapit sa akin. Huwag kang lalapit. Ang sabi ko. Why? Anong malay ko kung saan lupalop ka nang galing o kung sinong nakasama mo tapos hahawakan mo ko? No way. I exclaimed. Sigurado ako magkasama sila ni Sandra niya after kong umalis at kung anong milagrong ginawa tapos ihahawak niya sa akin ang madumi niyang kamay. Pero kahit na anong sabihin ko, alam ko naman na walang mangyayari dahil ginawa pa din ito ang gusto niyang sabay kabig at halik sa akin. Ay talaga! Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!